Alright, so hello guys, Alicia nyo. Nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. So mga minamahal, kakapasok pa lamang po na balita, nagsalita na po ang COMELEC patungkol nga po dito sa pag-proclaim dito nga po kay former President Rodrigo Roa Duterte bilang alkalde nga po ng kanilang lungsod, which is yung Davao. Kasi madami po ang nagtatanong na paano mapuproclaim ang isang tao kung wala naman dito sa bansang Pilipinas. Eh alam naman ninyo na itong si former President Duterte ay nandoon po sa The Hague, nandoon po sa International Criminal Court para harapin yung kanyang kasong, yung mga aligasyones, yung mga kasong ipinupukol sa kanya, kagaya ng crimes against humanity, genocides, and war crimes. So now mga minamahal na malinaw. So ang boto, so landslide nga, 'di ba? Landslide yung boto ni former President Duterte doon sa Davao. Eh, medyo nakakapanghinayang lang din kahit papaano na bakit pa ba binoto ang isang tao na wala naman dyan sa Davao City. Na ngayon, madami ang nagtatanong na paano maipoproclaim itong si former President Duterte, eh wala nga po sa bansang Pilipinas. Mayroon pong paglilinaw mga minamahal ang COMELEC kasi iba po yung tinatawag na proclamation ceremonial versus sa proclamation issuance and promulgation of certificate and canvass report. So, pwede po palang mag-oath itong si former President Duterte kahit wala po doon yung kanyang presence. Kasi yung kanyang pagkapanalo is, ang tawag doon is proclamation issuance, promulgation of the certificate and canvass report. So, iba po yung difference ng proclamation ceremonial, which is kailangan po ang kanyang presence doon, which is pwede naman palang maiproklama itong si former President Duterte kahit wala doon itong si Digong. Ngayon, ang problema kasi dito, sino muna yung maglilingkod? Bilang alkalde ng lungsod, eh wala nga po itong si former President Duterte. Ano yan? Work from home? Hindi naman po pwede na itong si Baste Duterte ang maglingkod dyan dahil ang kanyang tinakbuhan ay vice mayor lamang po ng kanilang lungsod. 'Di ba? So walang iba, I think, 'di ba? Walang iba na pwedeng humalili diyan kundi yung kanyang kalaban. Kailangan magsalita din diyan ang COMELEC kasi ang bagong statement pa lamang po na inilalabas is yung sa proclamation. Ngayon, paano magtatrabaho si Duterte sa bansang Pilipinas? Eh wala nga po siya dito sa ating bayan. By the way, para magkaroon tayo ng kalinawan, panoodin natin mga minamahalang video kung saan nagsalita ang COMELEC patungkol nga po dito kay former President Duterte about nga po sa kanyang proclamation. Alright? So, panoodin natin. Gladys, paano magseserbisyo si dating Pangulong Duterte bilang mayor ng Davao City? Yun nga din yung tanong ko, paano siya magseserbisyo? Di ba? Kung nandoon siya sa The Hague ngayon? Ngayon ay wala pa tayong natatanggap na informasyon o detalye mula sa kampo ni dating Pangulong Duterte kung ano ang kanilang gagawin para makapagsilbi ang dating Pangulo sa mga Davaoense. Pero kung maaalala natin sa naging interview natin kahapon kay Vice President Sara Duterte, sinabi nito na sakaling manalo si dating Pangulong Duterte bilang alkalde ng Davao City ay magkakaroon ng absentee mayor. Monica, kanina sa ginawang proklamasyon ay unang-unang tinawag ang mga nanalong councilor, sinunda ng mga nanalong congressman, vice mayor at saka mayor regardless kung ano o wala ang presensya ng mga nanalong kandidato. Kasi kanina napansin natin, Monica, no, na wala si vice mayor Baste Duterte at ang kanyang kapatid na si congressman Pulong Duterte. 3:30 ng hapon kanina nang sinimulan ang proklamasyon sa mga nanalo sa midterm elections dito sa Davao City. Ayon sa Commission on Elections, hindi naman kailangan ang physical presence dahil ang pagpuproklama ay ceremonial lamang. Yan. Malinaw mga minamahal na sinabi ng COMELEC about ito sa proclamation. Proclamation yung tinutukoy dito, baka mamaya malito yung mga tao na hindi, si Digong pa din
yung mayor ng Davao. Okay, totoo. Si former President Duterte, yung tinaguri ang mayor kasi siya nga po ang nanalo. Ngunit, paano po itong kanyang kaso? Dahil nga wala dito siya sa bansang Pilipinas. So ngayon, hindi naman ata pwede na ang humalili dyan ay itong si Baste Duterte dahil vice mayor po ang kanyang tinakbuhan. Hindi naman po mayor, di ba, ng Davao. So, alright, dapat yung COMELEC dyan, magbigay linaw. 'Di ba? Kasi paano magsiserbisyo ang isang matanda, 'di ba, na pagiging mayor kung wala nga dito yung kanyang presensya. So yung nililinaw dito mga minamahal is yung proclamation lang po ha, proclamation. So pinoclaim, pwede kahit wala siya dito kasi ceremonial lang naman daw po, 'di ba? Pero yung pagiging alkalde, yan po yung aalamin natin kung makakapagserbisyo ba siya or ipapalit itong kanyang katunggali na si Nograles. Kapag ka po yung Certificate of Canvass and Proclamation, pinirmahan at binasa na at inisyo na ng boards of canvassers, whether municipal, city, provincial, or national board, you're deemed proclaimed. Yun po yun. Yung pagkataas ng kamay, kaya po may napo-proclaim na wala siya eh. Hindi naman po yung proclamation ceremonial po yun. Ang proclamation mo is the issuance and promulgation of the Certificate of Canvass and Proclamation. Batay sa Davao City Canvass Report, lumalabas na nakuha ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte ang landslide victory laban sa katunggali nito sa Okay, alam na natin yan. Alam na natin mga minamahal na itong si former President Duterte nga po ay nakakuha ng landslide victory and nare-respeto natin yan. Hindi naman po tayo katulad ng mga DDS, di ba? Na kapag hindi nila gusto yung resulta, nagmamaktol. So ngayon, syempre kailangan natin malaman. Kasi hindi naman po makakapagserbisyo si Duterte dahil kinakaharap niya po yung kaso patungkol nga po sa crimes against humanity, 'di ba? Doon nga po sa ICC at suntok sa buwan din po ang makauwi ng bansang Pilipinas itong si former President Duterte dahil kung pag-uusapan nga lang po natin mga minamahal yung jurisdiction, binigyan po sila ng deadline hanggang June 9 lamang po na makapag-sumite sila ng kanilang mga dokumento, papers na patunayan nila na wala nga talagang jurisdiction ang bansang Pilipinas or ang ICC sa bansang Pilipinas. Kasi mga minamahal, ewan ko ba ba't hindi matanggap ng kampo or ng legal team ni former President Duterte coming from the Supreme Court na mismo yung desisyon na meron nga pong jurisdiction ng ICC sa bansang Pilipinas. Pero okay, sige. Bigyan sila ng rule of law at tinatawag na due process. Sige, kasi ayaw maging issue pagdating ng panahon ng ICC yung jurisdiction na yan. So ngayon, binigyan sila ng date hanggang June 9 na makapagsumite ng mga papers, ng mga documents na nagpapatunay na wala ngang jurisdiction ang ICC sa bansang Pilipinas. Kaya nga sabi ko sa inyo, suntok sa buwan na makauwi itong si former President Duterte. Ewan ko ba, bakit pinag-aksayahan pa ng mga taga Davao ng boto itong si former President Duterte na wala naman dito sa bansang Pilipinas. Alam ninyo yan, di ba? So, bakit hindi nyo itry yung ibang way, yung ibang daan? Kasi alam nyo, sa ginawa ng mga taga Davao, mas lalong magkakagulo yung municipality ng Davao. Alam nyo kung bakit? Kasi, di ba, binoto nyo si Digong, wala naman dito. Ngayon, mag-aagawan sa pwesto itong si Baste or itong si Nograles. Di ba kaya kailangan may paglilinaw as soon as possible ito nga pong COMELEC kasi gulo yan eh. Di ba gulo yan mga minamahal? Okay sana kung ang tinakbuhan ni Baste ay mayor. Eh hindi naman mayor. Alam naman ninyo na vice mayor lang ang tinakbuhan ni Baste Duterte. At yung katangi-tanging katunggali lamang ni former President Duterte na mayroong pinakamataas din na boto ay itong si Nograles. So, hindi naman pwedeng mag-work from home itong si former President Duterte, 'di ba? Ang taray naman, no? First time in the history, work from home na mayor. 'Di ba? Nakakaloka. So ngayon, madami po ang pumuputak at kumukuda at invested doon nga po sa politika ng Davao kung paano po magseserbisyo itong si former President Duterte. Oy, baka naman kahit nandoon sa dahig itong si Digong, mangurakot pa siya sa kaban ng bayan ng Davao. Wag naman sana. 'Di ba? Baka mas malala pa ang confidential funds na hihingiin niyo diyan. 'Di ba? So wag naman sana.
Alright, so yun lamang po mga minamahal anyway. Pahingi lang po ako ng comments ninyo, likes and share, and also don't forget to click the subscribe mga minamahal and hit notification bell for more update. Yun lamang po at ingat mga kababayan.